Rosemary, ang inyong tagapasyente. Bago ang lahat, maglalaro muna tayo. Huhulaan ninyo kung ano ang hinahayos ang may tulog ng maraming positibo. Handa na ba kayo? Tama! Pusa! Ito! Magaling! Ito, hindi nyo alam ito. Tuko! Tuko! Tama! Galing nyo pala! Ngayon, ang aking kwento ay magsalita sa tuko. Ito ang musiki. Ang alamat ng musiki. Kwento ni Rene O. Villalona. Buhin ni Joel O. Chua. Si Marina, ang pinakamagandang babae sa buong bayan. Lahat ng binata sa malayong bayan niyon ay nagkakalala sa kanya. Mahal kita, mahal kita, wala na iba. Taon-taon, siya ang Reyna Elena sa Santa Cruzan. Tuwing may palabas sa gabi ng isa, siya ay gumagalap sa prinsesa. Lahat ng lalaki na sa mga malayong bayan niyon ay nangangarap sa pag-ibig niya sa bisig niya. Ang kampanero ko ba ng bayan? Tuwing pinakaleban pero ang kampana, clang bang, clang bang, clang bang. Ang sagutin ay parang paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit na pagsikat siya sa pangalan ng pinapangalan na kagandahan. Tuwing linggo, sumilip siya mula sa ibode ng sitahan para talangin si Marina habang nakikinig sa misa. Katulad nito, minsan, sinubok kami si Aaron na kausapin si Marina. Ay! Lumayo ka sa akin! Kuba! Ikaw na talaga na parang binibig sa kampanero. Mabilis na naman yung si Aaron para hindi sila mapansin ng mga tao pumapansin sa sitahan. Pero, hindi sa patuloy para masilaan ng loob ang kampanero ng iba. Gabi-gabi pa rin na iisip yan si Marina. Naisip nila, pwede. Pag nakausap na siya nila, si Marina, ay kaya siya ay nagsisigil siya. Asawa. Isang araw, nabalitaan ni Laro na may sinagot na sa mga nangliligaw na sa kanila. Si Marina, ang makit na opisyal sa kanila ang nagbibigyo. Ang bendito, pinakitang Pedro. Sa halip na masiraan ng loob si Laro, naisip niya na kung makakausap niya lang, ay maaagaw niya kaagad si Marina. Handa akong gawin ang kahit ano para sa'yo. Sabi niya sa sarili, may kaya mo po